Mga tol, sa pagkakataong ito, iba ang pag-uusapan natin. Ito, ginagawa ko na to dati sa mga kasama na natin dito sa ating YouTube channel, mga unang content na ginagawa natin. Nagbibigay tayo ng reaction video sa mga mystery, history, di ba? Mga aliens, di ba? Nagbibigay tayo ng reaction dyan. Mga tol, ito mula sa isang international news agency. Sabi rito mga tol, meron namataan ng mga scientist, mga katiwa-tiwalang mga tao, 'di ba? Mga scientist tong mga 'to eh. Sabing ganito, something colossal, ibig sabihin malaki, is steering through the heavens faster than anything we've witnessed before. It's not just space dust or a rock. This is likely to be an interstellar messenger, and scientists are scrambling. Mga tol, ayon nga sa mga scientists no, sa Harvard, mga prestigious university to mga tol, merong dadaan no, galing sa labas ng ating solar system at pinaniniwalaan na hindi ito basta-basta mga asteroid o mga bato. Kumbaga isa daw tong isang nuclear-powered spaceship ng alien mga tol. Well, gaano katotoo itong mga balitang ito? Ito mga tol, ilang araw, ilang linggo na tong na pag-uusapan. Ito yung 3i Atlas, ang pangalan nun. So sabing ganon, ito daw ay sasakyan ng mga alien. Ayon sa mga scientist mga tol. So alamin natin ang detalye mula rito sa WION. Mga tol, no, samahan ninyo ko. Ang sabi rito, astronomers puzzled over the fastest object in solar system. No, alamin natin to. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. The greatest mystery in our skies has just gotten a little bit stranger. How its top scientists say that it could be a nuclear-powered alien craft of all things. An object Howard, top scientist mga kapatid, no? Mga matataas na scientist na tong mga nagsasabi na to, na eto daw na bagay na dadaan sa ating solar system, pinaniniwalaan nilang isang nuclear powered, no, na spaceship ng mga alien. Bakit tinawag na alien? Kasi nga taga-ibang taga-ibang planeta, taga-ibang solar system, mga tol. At napakabilis. Ito daw yung pinakamabilis, no? In history siguro na naitala nila, ito yung pinakamabilis. Be a nuclear-powered alien craft of all things. An object zooming through our solar system is now challenging the notion of scientists and is sparking a heated debate. Are we witnessing our very first interstellar visitors? You know, are we witnessing, di ba, our very first interstellar visitors, mga tol? Alam nyo sa mga ancient history natin, mga tol, yung mga artifacts, marami ng debate, pinag-uusapan niya natin, di ba, dati sa mga lumang reaction video natin. Marami ng mga artifacts na natagpuan na hukay, nakita sa Egypt, na pinaniniwala ang tayo ay binisita na mga alien o ng mga taga-ibang planeta nung unang panahon. Ako ito sinasabi ko na to noon pa ha. Kung tatanungin niyo ko na tayo lang bang mga tao na nakatira dito sa mundo ang nilikha ng ating Panginoong Diyos, well, ako'y naniniwalang hindi. Kasi bago pa man tayo likhain o bago pa man likhain, si Adan at Eva ang pinakaunang tao sa ating mundo, mga tol. Diba kung maibabasa ninyo sa Bible, merong kasama ang Panginoong Diyos, which is yun yung mga anghel. Ibig sabihin mga tol, meron pang mga divine being, meron pang higit kesa sa atin na nilikha. Sa ibang mga bersikulo nga ng Bible, di ba, nagsusugo ang Panginoong Diyos ng anghel para sabihan si Noah, di ba, sabihan si Maria na siya ay magkakaroon ng anak kahit siya ay birhen, di ba? Na kung naaalala ninyo yung istorya ng Sodoma at Gomora, bago lipulin ng Panginoong Diyos yung mga lugar na yon, mga tol, nagsugo siya ng anghel. Diba, pinadala niya doon kay Lot para ilikas o para alisin yung pamilya niya doon kasi nga
lilipulin na yun yung Sodom at Gomorrah dahil makasalanan yung lugar na yun. Sa madaling salita, noong unang panahon mga tol, alam naman natin na ang Panginoong Diyos ay talagang directly nakikipag-communicate sa mga tao. Meron siyang ipinapadalang mga anghel which is hindi mga tao yun at hindi yun taga rito sa ating daigdig. In fact mga tol, doon nga sa istorya ni Adan at Eva, diba, natukso nga si Eva ng ahas na diablo. Yung diablo mga tol, hindi rin naman yun hindi rin naman tao yun . Diba? So hindi lang talaga tayong mga tao ang nilikha. Pero syempre, magpahanggang ngayon, wala pa rin tayong matibay na ebidensya na bukod dito sa ating daigdig, dito sa mundong to na kung saan tayo nakatira, meron pang ibang mundo na kung saan may mga sibilisasyon, may mga namumuhay din. Diba? At sila'y naglalakbay na, mas advanced ang teknolohiya nila. Wala pa rin tayong nakikitang ganun. Diba? Basta ang alam ko lang, hindi lang tayong mga tao ang nilikha. Meron ding iba. Which is yun nga, yung mga anghel sa langit. Libo-libo, baka milyon-milyon pa yon mga tol. Diba? Tuloy natin to. We'll leave you with this report. Thanks for watching. Something is coming. It's fast and unexplained. Haunting our solar system and the world's top minds are chasing answers. First detected in July. Ato, July pa pala na-detect. World top minds are chasing answers first detected in July. Sabing ganun. This visitor from outer space, known as 3I Atlas, is speeding through the solar system at 60 kilometers per second. 60 kilometers per second. Grabe, napakabilis nun . Harvard physicist Avi Loeb has set the scientific world ablaze with a bold claim. The mysterious interstellar object racing through space at breakneck speed could be a nuclear-powered spaceship. The massive object... Well, lahat lang mga to ay haka-haka pa lang mga tola ng ating mga sayantipiko. Hindi pa ito factual. Kasi nga, naghahanap din sila ng kasagutan . Kasi may anomaly . Meron silang napansin na hindi pangkaraniwan . Alam naman natin, itong mga scientists na to, kakaiba mag-isip tong mga to. Pag may napansin silang kakaiba, ngayon maghahanap sila ng sagot. Ano tong mga to? Bakit iba to kaysa sa mga nagdaang mga dumaan na mga bato dito sa ating solar system? Diba? Bakit mayroong kakaiba dito sa bagay na to? At bakit sa dinami-dami ng dahilan, bakit pumasok sa isipan nila na ito'y posibleng alien spacecraft, di ba? Could be a nuclear-powered spaceship. The massive object, larger than Manhattan, shows unusual glow pattern and planetary alignment that Harvard physicist calls potentially technological. Ayun, yun yung mga napansin nila. Itong bagay na to na mas malaki pa sa Manhattan, sabing ganon. Merong mga kakaibang liwanag, ilaw mga tol na hindi usual, unusual kumbaga. Merong mga pattern, merong mga kakaibang mga galaw na hindi pangkaraniwan. Kaya iniisip nila hindi to basta-basta bato lang nadadaan. Merong nagko-control dito, 'di ba? Ayan sabi the massive object larger than Manhattan shows unusual glow. Diba? Ano pa sabi? Pattern and planetary alignment. Planetary alignment. Diba? Iba yung tinutumbok niya, iba yung galaw niya, mga tol. Harvard physicist calls potentially technological. Harvard physicist calls potentially technological. No? Potential. May potential, mga tol. Kasi nga, kung ito'y isang ordinaryong kometa, asteroid, o kung ano man yung mga bato sa kalawakan, hindi daw dapat ganito. Unusual kasi ito . We are a relatively young technological civilization, and one can imagine a more advanced civilization having an agenda, some goals that are long-term in interstellar space, and therefore we might find probes that are still functional and are entering the solar system with a purpose. Ito taga Harvard University to, mga tol. And the question is, what is that purpose? Most space rocks are content to move in straight, predictable lines. This one twisted, sped up, and radiated energy in peculiar patterns. Yun ang sinasabi. Yung mga ordinary space rocks daw, isang diretso lang ang andar niyan,
tas predictable. Alam nila kung saan patungo, alam nila kung tatama ba o hindi, alam nila kung saan ang daan. Pero eto daw, merong kakaiba rito mga kapatid, no? Kumbaga nagtutwist. Nagkakaroon ng mga pagliko siguro mga tol, no? Most space rocks are content to move in straight, predictable lines. Pero This one twisted, this one twisted, sped up, radiated and radiated energy. in peculiar patterns. To Loeb, the clues point to something manufactured, powered by intelligent design and possibly running on advanced nuclear propulsion systems. So yun ang napansin ng mga top minds, mga scientist, mga tol. Kaya ngayon, eto matagal na pinag-uusapan to na-discover nga daw to noong July At ngayon ay pinag-uusapan to. Ilang linggo na mga tol, ilang araw ko na nakikita to, hindi ko lang binibigyan ng reaction video. Pero ngayon, eto na. Medyo nakakahatak na kasi ng ating attention Yet not everyone is convinced. Many leading scientists caution against leaping to cosmic conclusions. NASA experts and planetary astronomers say the evidence fits the profile of a natural interstellar object, an icy fragment flung from a distant solar system, behaving oddly but within the boundaries of physics. So yun ang sinasabi ng NASA, kaya nga nagkakaroon sila ng debate, di ba? Hindi daw pwede agad-agad magbigay ng conclusion. At sabi ng NASA, parang normal lang naman yung pattern at normal lang naman yung galaw niya. Katulad lang din ng ibang mga dumaan na mga space rocks dito sa atin. Yun ang sabi ng NASA. Diba? Para dun sa mga naniniwala, wala rin naman silang tiwala sa NASA, itatago lang nila yan, gagawa lang nila ng alibay yan, diba? Para hindi pag-isipan na talagang alien yan. Ang totoo, marami na nga nakapasok dito pero hinahide lang ng government sa atin diba? Ganun yung iniisip ng iba. Still, the claim has thrown open the door to possibilities humanity has only dreamed of. Is this proof we are not alone or just the universe playing cosmic tricks? One thing's for certain, the enigma in our skies is far from solved and the world is watching for what comes next. Bureau Report. Alright mga kapatid, again doon sa katanungan, are we alone? Syempre hindi. Diba? Siguro alone sa terms na tayo lang ba nabubuhay ng mga tao sa planetang ito at sa nilawak-lawak ng universe, wala na bang ibang planeta na merong mga katulad nating nabubuhay? Diba? Wala na talaga tayong kasagutan dyan mga tol kasi kahit sa Bible hindi na inilagay ng Panginoong Diyos yan. Kasi bakit pa? Diba? Hindi naman natin kailangan pang malaman yun. Ang kailangan nating tutukan yun nandirito sa ating daigdig, diba? At saka may kadahilanan kung bakit sobrang laki ng universe at sobrang layo ng mga planeta sa bawat isa para hindi na natin mapuntahan. Kasi ang pinakamalapit na planeta na sinasabi ng mga scientists na livable at pwedeng tirhan ng mga tao, light years away mga tol, 4 light years away ata. Ibig sabihin, nasa 400 years mga tol bago natin mapuntahan yon. Kung meron tayong sasakyan na umaandar na sing bilis ng liwanag. Biruin mo sasakyan na kasing bilis ng liwanag pero mararating mo siya 400 years. Buhay pa kaya tayo nun 400 years? Maliban na lang kung ikaw ay immortal, no? But again mga tol, tulad nga ng sinabi ko kanina, naniniwala ako at yan ay based sa Bible na hindi lang tayong mga tao ang nilalang. Dito nga sa daigdig natin, meron tayong mga ibang kasama Mga nilalang na hindi natin nakikita di ba? Kasi di ba inihulog dito ang Diablo kasama ng kanya mga kampon, di ba? Inihulog dito mga tol. Di andirito sila. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.